Dear Kuya Billy, isa po ako sa inyong mga followers doon sa dating yung account at ganoon din po ngayon sa bago nyong account. Matagal ko na pong napapanood ang inyong mga untold story at marami po akong napulot na aral sa mga advice ninyo, ganoon din po sa advice ng inyong mga followers. Kaya isa din po ako sa nagsulat at nagpadala po ng aking kwento sa inyo at nagbabaka sakaling isa po ako sa mabasang kwento at makahingi po ng advice mula sa inyo, ganoon din po sa inyong mga followers. Itago nyo lang po ako sa pangalang Kiara. Ngayon po ako ay 14 years old na. Sadyang kalintulad po ng ibang kwento nyo sa untold story ang aking buhay. Bunga din po ako ng magulong pamilya. Wala pong araw na hindi nag-aaway ang aking mga magulang, ganoon din po ang aking mga kapatid. Parang pakiramdam ko po pag ako ay nasa bahay, pakiramdam ko po ako ay nasa impyerno. Yun po ang aking masasabi. Kaya mas maaga po akong natutong magbarkada. Madalas po akong sumasama sa aking mga barkada na mas matanda po sa akin. Mas nagiging masaya po ako kasama ang aking mga barkada. Dahil nga po pakiramdam ko wala po akong puwang sa aking pamilya. Hindi rin po ako hinahanap ng aking mga magulang. Lalong-lalo na po ang aking ama na palagian pong lasing at umuwi po sa bahay namin na kadalasan po nag-aaway sila ng aking mga magulang, ng aking nanay. Ganon din po yung mga nakakatanda kong kapatid. Maaga din po silang nag-asawa, maaga din po silang natutong magbarkada at uminom. Sa madaling salita, mas pinili ko pong sumama palagi sa aking mga kaibigan. Kaya po, sa edad po na 11 years old, natutunan ko na po ang mga gawain na dapat hindi ginagawa ng normal na isang kabataan. Natandaan ko po, 11 years old ako, unang nagkaroon ng boyfriend. Ito po ay kapatid ng aking kaibigan at pinakilala po ako sa kanya. Doon ko po sa kanya natutunan uminom, natutunan ko rin po magsigarilyo at naranasan ko rin po magkaroon po ng magawa yung hindi po dapat ginagawa ng isang normal na kabataan. Kinikisan niya po ako at nung una po natatakot ako. Pero dahil nga po ang mga barkada ko ay mas matanda po sa akin, natutunan ko pong gawin yung mga ganon. At kadalasan pong lumalabas kami ng hating gabi. Umuwi po sa madaling araw at minsan nga po doon na po ako natutulog sa bahay ng aking mga kaibigan. Dahil nga po sa magulo ang aking pamilya, hindi po ako nakakuha ng suporta o pangaral sa aking mga magulang. Hindi ko rin po naranasan na hanapin po nila ako kahit ilang araw na po akong hindi umuwi sa kanila. Kaya pakiramdam ko po ng mga panahon na yon, ang mga barkada ko ang aking totoong pamilya. Halos ang bababa din po ng grades ko sa school at masasabi po na halos inaayawan na po ako ng aking mga teacher. Kaya po parang lumahabang nagkakaisip po ako at nagkakaedad, doon ko po natututunan na parang walang nagmamahal sa akin. Yun na nga po, nagkaroon po ako ng maraming boyfriend na kadalasan po may nangyayari po sa amin. Nalulungkot po ako kasi nawalan po ako ng pagpapahalaga sa aking sarili. Nagsimula nga po yun simula po nung aking edad na 11 years old, dun po nagsimula ang lahat. Nabarkada po ako at nagkaroon ako ng boyfriend at yun nga po, may ginawa po siya sa akin na paulit-ulit na po nangyari sa akin. Hanggang sa dumating po ang punto na mayroon po ako nakilala na mas matanda po siya sa akin. Nagulat po ako kasi lahat po ng mga bagay na kinasanayan kong gawin, yun naman po ang kanyang binabawal sa akin. Pinangangaralan niya po ako palagi, pinagsasabihan niya po ako palagi, binawal niya po ang pagbo-boyfriend, binawal niya po ang pagbabarkada, lahat po ng mga advice na ikabubuti ko in-advise na po sa akin. Noong una po, nagagalit po ako sa kanya kasi hindi ko po maintindihan kung bakit ginagawa niya po sa akin yon, na hindi ko naman po naranasan yon kahit kanino sa aking pamilya. Hanggang sa dumating po ang punto na palagian na po kami nag-chat, palagian na po kami nag-uusap, at may mga time din po na nagkikita kami personal. At yun na nga po,
Ang ginawa ko po sa kanya, madalas ko po siyang binablock para hindi niya po ako mapakialaman sa gusto kong gawin. Hanggang sa dumating po ang time na lahat ng pangaral niya sa akin nangyari nang muntikan na po ako mapahamak. Nang minsan pong sumama po ako sa piyesta, muntikan na po akong mapagtulungang gahasain ng mga pinuntahan kong kaibigan. Kaya simula po noon, na-realize ko na tama po pala ang sinasabi sa akin ng taong to. At nang dumating po ang time na yon, in-unblock ko po siya at unti-unti ko pong pinakinggan at binago ang lahat ng mga sinasabi niya. Hanggang sa dumating po yung time na lagi na po akong gumagawa ng paraan para magkita po kami, para hinahanap-hanap ko po kung paano niya po ako pinapahalagahan. Pero dumating po ang punto na umiiwas na po siya sa akin. Lumalayo na po siya sa akin at hindi na po siya nagre-reply sa mga chat ko. At ito na nga po ang aking naging problema. Pakiramdam ko po, siya lang po yung taong nagparamdam sa akin ng halaga. Siya lang po yung taong nagparamdam sa akin ng mga bawal kong gawin, kaya hinahanap-hanap ko po iyon. Ang masakit po sa akin, pakiramdam ko po mahal ko na po siya. Kaya lang po umiiwas na nga po siya sa akin at hindi na po nagre-reply sa mga chat ko. Ang nakakalungkot lang po nito, dahil alam ko naman po na kahit mahal ko na po siya, hindi po siya maaaring maging akin or hindi po siya maaaring mahalin ako kasi mayroon na po siyang asawa. Kuya Billy, hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon kasi talagang sobrang hinahanap-hanap ko na po yung kung paano niya po ako ingatan, kung paano niya po ako alagaan. Ano po kaya ang pwede kong gawin, Kuya Billy? Dahil naguguluhan na po ako kasi hindi ko na po alam kung ano po ang gagawin ko. May mga gabi po na tinatawagan ko siya at umiiyak po ako sa kanya. Pero hindi po siya nagsasalita at hindi rin niya po ako madalas sinasagot sa akin mga chat. Hanggang sa sinabi niya po sa akin na ibablock niya na daw po ako at kalimutan ko na daw po siya dahil nagawa niya na daw po yung part niya sa buhay ko. Kuya Billy, ano po kaya ang pwede kong gawin? Ano po kaya ang pwede kong gawin para makalimutan ko po siya? Sana po ma-advisean niyo po ako. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Kiara. Alam mo, nakakagulat yung ganung kwento, no? Ayan, Kiara, no? Maraming salamat. Nagulat ako dun sa kwento mo. Maraming salamat, Kiara, dun sa pag-share mo ng iyong kwento, no? Laging ganun talaga, no? Dun sa pamilya talaga nagsisimula ang problema or nagiging problema ng isang kabataan kung napapansin natin, ano? Dahil kung nagkaroon ka lang sana ng pamilya na buo, pamilya na mag-guide sa iyo, siguro hindi ka mapupunta sa ganyang problema. Ang masabi ko lang sa iyo, Kiara, siguro kung ano man yung naging care sa iyo ng tao na yon, siguro hindi talaga siya dahil gusto kanyang asawahin or hindi gusto kanyang gawing girlfriend or mahalin. Siguro naging concern lang sa sayo bilang pwedeng turing niya sa'yo kapatid, kapamilya, tinuring ka siguro niyang ganyan, kapamilya niya, kaya gusto kanyang ituwid. Pero nagbigay lang siguro ng ibang kahulugan para sa'yo dahil nga unang-una, hindi kita masisisi na wala kasing nagparamdam sa'yo ng ganung pagmamahal, wala kasing nagparamdam sa'yo ng ganung pag-iingat. Kaya inisip mo na yung ginagawa niya is pagmamahal bilang pwedeng maging kayo, pwedeng maging boyfriend mo siya. Pero bata ka pa, napakabata mo pa para doon sa ganung mga bagay. Alam kong madali mo pa at wag kang babalik doon sa sitwasyon kung saan ka nakaalis na. At natutuwa ako na may ganung tao na tinulungan ka makaalis doon sa sitwasyon na yon para makapagsimula ng bagong buhay. Batang-bata ka pa para sa mga seryosong bagay na tulad nito. Huwag ka magmadali. Paano mo siya makakalimutan? Tama lang na i-block ka na niya. Putulin mo yung mga komunikasyon nyo sa isa't isa. At huwag ka nang maghanap ng panibagong kasi ang isang pagkakamali ay hindi masusolusyonan ng
panibagong pagkakamali. So huwag ka na maghanap ulit ng panibagong i-chat, huwag ka na ulit maghanap ng panibagong magiging kaibigan na magbibigay sa'yo ng saya. Ang totoong saya, nasa pamilya mo yan. Huwag mong hanapin sa iba. No? So dumating man yung punto na ganyan na nandyan ka na sa part na yan, nakaalis ka na sa part na yan, huwag ka nang babalik sa sitwasyon na nakaalis ka na. Makakalimutan mo yan sa mga part na hindi mo siya biglaang makakalimutan. Wala namang biglaang nakalimot na isang iglap. Makakalimutan mo agad siya. Unti-unti mo siya makakalimutan. Unang-una mong step yun nga, nag-block ka. Pag binalak ka niya, hayaan mo na siyang i-block ka niya. Unti-unti mong kalimutan yung mga bagay na pinagsamahan nyo. Kasi para magpatuloy ka sa buhay. Mag-focus ka sa ibang bagay. Pwede ka mag-focus sa pag-aaral mo. Pwede ka mag-focus sa magagandang bagay. Huwag ka mag-focus sa mga ganyan, sa mga love life, sa barkada, sa bisyo. Mag-focus ka kung paano mo babaguhin at paano mo titingnan yung future mo. Kasi kung ano yung magiging future mo, dito na yan magsisimula sa edad mo na yan. Ngayon, pag maaga kang nagbarkada, nabuntis ka, nagkaanak ka, gusto mo ba na panibagong magkaroon ulit ng problema yung magiging anak mo? So, dito ka dapat magsimula ng magandang buhay sa age mo na yan. So, kung gusto mo maging magandang kinabukasan mo sa future, dito mo yan simulan. Lumayo ka sa barkada, lumayo ka sa mga ganyan sa love life, mag-focus ka sa pag-aaral mo, ibaling mo sa ibang bagay na masaya yung buhay mo. Kasi sa edad mo na yan, dapat nagpo-focus ka pa sa mga bagay na hindi love life, no? Sa edad mo na ganun, hindi ka pa dapat nakapokus sa ganyan. So yun lang, at sana nakatulong yung konti kong advice, no? Sana mapagtagumpayan mo yan at sana makalimot ka dyan sa pinagdadaanan mo na yan. Basta magpakabisi ka lang sa mga bagay na magiging masaya ka. At sa mga followers natin, sa mga gusto mag-advise, sana ma-advisean niyo po yung ating si Kiara, mas ma-advisean po sana natin, ano? At maraming salamat, Kiara, at sana nakatulong yung ating advice para sa iyo. God bless, at sana makabangon ka muli at makalimutan mo yan. Maraming salamat!